Good morning! Nandito na naman ako para i-share sa inyo ang tungkol sa aking sakit. Gaya ng sinabi ko sa una kong video na i-discuss ko sa inyo about sa aking sakit na si Kiddy. Nung ako ay nagpa-check kasi UTI lang ang simptomas ko noon. Hanggang humantong sa umabot ng 5 years bago ako na-dialysis. Pag start ko ng dialysis, ang sinabi ng doktor sa akin nung nagpa-check up ako, dahil COVID nga noon, mataas ang creatinine ko. Ang creatinine pala, guys, yung hindi pa nakakaalam, dumi sa dugo. Kaya sabi ng doktor, kasi dyan ako sa People's Emergency. Dyan ako sa People's Emergency nagpa-check up dyan sa People's Emergency Hospital. Sabi nila dyan, sabi ng doktor dyan, hindi ka hindi ka mapapababa dito ang creatinine mo. I-refer ka namin sa ibang hospital. Sabi niya, mamili ka kung anong hospital. Tinanong niya kung sino ang doktor ko. Sabi ko si Dr. Bautista. Sabi ko, kasi siya ang nagpapababa ng creatinine ko. Pero ang urologist ko ay si Dr. Hipolito. Ang doktor ko sa kidney. Yun. Nung na-diagnose kasi ako ni Dr. Hipolito, sabi niya, polycystic kidney. Ibig sabihin mga bukol-bukol doon sa kidney ko. Yun. Tapos, nung time na yun nga nagpa-check up ako, mataas daw ang creatinine ko, umaabot ng 1,086. Ganun. Samantalang ang normal na creatinine ng babae 90 plus lang, hindi umabot ng 100. Kaya, i-refer nila ako sa ibang doktor. Doon ako nirefer ako sa ibang hospital doon sa St. Paul Hospital ng Tuguegarao kasi nandun yung doktor ko, si Dr. Hipolito. Kaya, dinagtagal nandyan na yung, kinuha ko ng ambulance papunta sa St. Paul Hospital. Pagdating ko ng St. Paul Hospital, sabi ng doktor sa akin, lalagyan ako ng catheter dito for emergency dialysis. Sabi ko, doktor, ayaw ko. Sabi ko ganun. O sige, sabi niya, mag-medisina muna tayo. Gamot muna. Okay, sabi ko. Hanggang umabot ng 2 araw na naka-admit ako. Bumabalik-balik doon sa akin si doktor sa ward. Sabi ko, dok, ayaw ko. Minsan bumalik siya doon nga, asawa ko ang naabutan niya. Sabi niya, magpapadialysis na si misis mo? Sabi ng asawa ko, hindi. Sabi niya, ayaw daw niya, dok. Bakit pa kayo nandito sa ospital kung ayaw niyo magpadialysis? Sabi niya ganon. Ibig sabihin, ba't din na lang kami umuwi? Pero hindi pa rin ako pumayag kasi ayaw ng mga anak ko. Nung kinabukasan, pangalawang araw ko, yung asawa ko nagsundo sa anak ko na nagtatrabaho. Kinuha niya yung anak ko para siya ang magbantay muna sa akin. Nung time na yun, wala yung asawa ko. Sumasakit na yung dibdib ko. Hindi ko na ako makahinga. Yung paghinga ko, putol-putol na. Nahirapan na ako. Tinawag ko yung bantay ng katabi ko. Sabi ko, auntie, pakitawag naman yung nurse doon para i-check ako kasi nahirapan ako huminga. Pinuntahan ako ng nurse. Tapos, chinek niya yung nurse ang oxygen level ko. Normal, sabi niya. Normal naman oxygen level mo. Iniwan na naman ako ng nurse. Pero hinap na talaga ako. Ngayon, pagdating ng anak ko, sabi ko, nak, punta ka doon sa nurse station. Sabihin mo doon, nga willing na ako magpa-dialysis. Sabi ko gano'n. Pinuntahan niya doon. Pag punta ng nurse sa akin, sabi niya, oh ma'am, sabi niya, willing ka na? O magperma ka na dito sa waiver, sabi niya.
pinapipirma ka na ni Dr. sa waiver, pinirmahan ko na. Mamayang alas 7, dadalhin ka na doon sa operating room para lagyan ka ng catheter dito. Sige, sabi ko. Alas 7, pinuntahan ako ng nurse, dalawang nurse, dala-dalang stretcher. Kinuha ako papunta doon sa operating room. Pagdating doon, linagyan na ako. Sandali lang naman ang paglagay dito. Axis kasi yon. Dito, idadaan mo na yung paglinis ng dugo ko. Pagkatapos ko nalagyan, dinala na ako sa dialysis center. Dinialysis ako doon ng 3 hours. Tapos, kinabukasan, 3 hours na naman. Hanggang sa sinabi ni Dr. Bautista sa akin, re-refer kita kay Doc Hipolito para pag-usapan nyo yung tungkol sa bukol mo sa kidney. Sabi niya ganun. Pumunta sa akin si Doc Hipolito. Sabi niya sa akin, pa-CT scan daw niya ako dahil hindi niya sigurado din kung bukol talaga. Pina-CT scan niya ako. Paglabas ng result ng CT scan, bato pala ang nandun, hindi pala polycystic, hindi pala mga bukol-bukol, bato. Sabi ni Doc Hipolito, yung bato na yun nakaharang na daw doon sa daanan ng ihi. Sabi niya, ngayon kung gusto mo ipatanggal yung bato, hindi mo na ngayon pwede kasi COVID, sabi niya. Pag-usapan na lang natin after COVID. Yun. Hanggang ngayon, magpo 4 years na ako. Bakit pa ako magpapatanggal? Sabi ko, magagastos lang ako, masasaktan lang ako. Hindi na lang ako magpapatanggal hanggang ngayon. Pero, yung sinasabi ko, kasi nakikita ko sa mga kapwa ko dialysis patient, ang hirap talaga ng ganitong sakit. Lalo na sa pagdating sa pera. Itutuloy ko pa rin ang aking mission, ang aking pangarap, munting pangarap na tumulong sa kanila. Kaya ginagawa ko itong video para mapalago ito. Sana pag napanood nyo, i-share nyo sa mga kaibigan nyo, mga kapamilya nyo, para naman makarating sa mga taong may gustong tumulong. May gininto ang puso na gustong tumulong sa mga nangangailangan talaga. Katulad namin mga dialysis patient. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat. Good morning. Hanggang sa susunod na video.